ang Panginoong Jesus, right after na siya po ay mag-resurrect, bago siya umakyat po sa langit, Jesus called His disciples. Sabi niya, all authority in heaven and on earth shall be given to me. And then sabi niya, go, therefore, and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, and teaching them to obey what I have commanded you to do. And, lo, I will go with you always until the end of the age. So, sino po dito ang gusto niyang siya'y samahan ng Diyos? Amen. Palagi, hanggang sa katapusan ng mundo, hanggang sa huling yugto ng kanyang buhay. Amen. So, meron po sinabi ang Bible, may sinabi ang Panginoon na siguradong sasama siya sa atin. Ang ibinapagawa sa atin ng Panginoon, kabilin-bilinan ng Panginoon bago siya umakyat sa langit. Alam niyo, yung mga yumayao na mga mahal sa buhay, bago sila mawala dito sa mundo, ay ibigay sila ng mga bilin. Di ba? Sinong nabilinan? Pag ako'y ginawala, ipapagawa ninyo yung kusina. Gusto ko ang tugtog, chacha. Mamahalan kayo. At sa dinami-daming sinabi, yung mga namamaalam, kung ano yung pinakahuling iniwan niyang salita, yun yung talagang gagawin ng mga pinagpilinan. Alam niyo po, ang Panginoong Jesus, bago siya umakyat din sa langit, ay meron po siyang huling habilin. At alam niyo po kung ano yung kanyang huling habilin? To make disciples of all nations. Gusto ng Panginoon na hindi lamang tayo mananatili sa apat na sulok ng building na ito. Tayo ay nandito lamang para ma-recharge ang ating spiritual life. Tayo ay magpapuno sa Panginoon ng kanyang presence at malaman kung ano ang kanyang mga mensahe para sa atin. But our mission is not here. God called us not to stay inside. God called us to go outside. Nasabi ng Panginoon, the harvest is plentiful, but the laborers are few. So sabihin mo nga sa iyong katabi, God called us to make disciples of all nations. At pag sinabi po natin disciples, disciple means the followers of Christ. Ang ating pong mission is connecting people to God and making them a true followers of Jesus. Yan, paano ba tayo makapag-produce at makapag-reproduce ng mga alagad ng Panginoon? Meron pong proseso po yan. Hindi po ito nangyayari ng instant. Ito po ay mayroong process. Sabihin po natin, process. So, meron po palang proseso kung paano mabuo ang isang disipulo, ang alagad ng Panginoon. Kung paano ang sabon, hindi lang yan ay nagiging sabon instant. Yan ay mayroong proseso. Tatanim muna ng papaya, tapos kailangan mabunga yung papaya, tapos gigilingin yung papaya pag nagbunga na. Kaya, ang finished product ay ligas papaya na sabon. May proseso yun, hindi mo instant na nangyayaring sabon agad. Ganon din ang mga disipulo. Ang pagiging disipulo, alagad ng Panginoon, hindi ho ito instant na napoproduce. Ito ay may process. So, paano tayo makapag-produce ng mga alagad o disciple ng ating Panginoon? May proseso. Ang una po ay pag-aakay. Sabihin natin, pag-aakay. Sabihin nga natin, sabihin mo sa iyong katabi, ang akay mo ay bunga mo. So, ano ang bunga mo? Hindi tagihawat na. Ang bunga mo ay yung inakay mo. Kaya sabihin nga natin, ang akay mo ay bunga mo. So, hindi natatapos na sa nag-akay ka lang, tapos na. Yun ay first step pala ang iyong na process. Ang kasunod ay aalagaan mo dapat yung iyong mga inakay.
Nakita na ba kayo ng nanganak tapos nung palabas niya yung baby, hindi na ako lalaki. Pinalagaan yun hanggang mag-mature, hanggang sa kaya niya ng tumitig mag-isa. Sabihin mo nga sa'yo katabi, yung inakay mo, alagaan mo. Hanggang kailan, Pastor? Hindi hanggang sa mag-mature siya sa Panginoon. Now, ang pangatlong process ay, ano sabi ko pa nila? Yung pag-aakay, then, pag-aalaga, then, yung sunod naman na gagawin na yung pagtuturo. Sabihin mo nga sa iyong katabi, yung inaalagaan mo, turuan mo. Turuan mo mag-pray, turuan mo maging deeper sa Panginoon, turuan mo paano mag-pray, paano mag-worship. Hindi ganun yun, yung basic things. So, hindi po natatapos doon. Yung iba, madami lang certificate, marami lang alam na verse. Marunong lang sila makipag-debate. Pero hindi naman na-i-apply sa kanilang buhay. Para po ang isang tao ay maging ganap na siya'y tagasunod ni Kristo. Maging legit talagang siya'y tagasunod ni Kristo. Meron pong kasunod pagkatapos siyang matuto at malaman ang katotohanan, punta tayo sa pangalan. Yung pag-ayo. Kinakailangan siya, lahat ng natutunan niya at natanggap niya mula sa Panginoon, ay kanya ding ibahagi naman sa iba. Humayo siya at ibahagi ang mga natutunan niya sa Panginoon at i-share kung ano yung mga dakilang bagay na ginawa ng Panginoon. Ay sabihin mo sa iyong katabi, yung mga tinuruan mo, isend mo. Kaya yung mga tinuruan ko dito, isinend ko na sila. Iba, pastor na. Now, magpo-focus tayo muna doon po sa first part. Ano yung first part? Pag-aakay. So, this month of March, the focus of our message ay patungkol sa pag-aakay. Patungkol sa pag-aakay. Ang ating theme, this month of March, pinamagatan po natin, Come to the Rescue. Sabihin mo nga sa iyong katabi, mayroon kang i-rescue. Kapag sinabi po nating come to the rescue, ang ibig sabihin po ng come to the rescue is to save someone from danger or harm. Yun ang ibig sabihin ng come to the rescue. To save someone from bad situation. Okay? Marami pong mga tao na sila po ay nangangailangan ng magre-rescue po sa kanila. Kung bakit ang tao po ay mapapahamak, ay hindi dahil sila po ay nalulunod o dahil sila ay nahulog sa putik na yung lumubog ng tumunoy. Napapahamak ang tao dahil walang nag-rescue sa kanila. And all of us here, nung tayo po hindi pa nakakakilala sa Panginoon, tayo pong lahat ay katulad ng mga nalulunod. Katulad po ng mga taong nahulog sa kumunoy, na palubog tayo ng palubog ng palubog. We are in a hopeless situation. No amount of good works, kahit pagkaano ka kasikat, gaano ka successful ang iyong buhay, but in reality, you are in a hopeless situation. Ngayon, kaya ikaw ay nandito ngayon at nagkaroon ka ng pagkaunawa sa salita ng Diyos dahil may nag-rescue sa iyo. Somebody rescued you. Mayroong umabot sa iyo, kaya ka nandito ngayon. Sabihin mo sa iyong katabi, mayroong nag-rescue sa iyo. Kung paano may nag-rescue sa iyo, ay sana naman, huwag lang sana, kundi dapat ay ganito tayo. Maghanap din tayo ng mga taong ating aabutin at ililigtas. Now, ang part 1 ng message na akin pong share sa inyo ngayon, sa first Sunday, ay pinamagatan ko pong snatching souls from the fire. Snatching souls from the fire. Samahan po ninyo ako sa Jude. Hindi ko ito yung Jude na nagbigti Yun talaga, wala nag-rescue dun. Siya naman ang nagpakamatay sa kanyang sarili.
Papatawarin sana siya ni Jesus. So, sabi po dito sa Jude, si Jude ay kapatid po ni Jesus in the flesh. Actually, si Jesus po, panganay siya, kaya hindi ko totoo yung si Mary ay anak lang nila ay ni Joseph ay si Jesus. Actually, si Jesus po ay, sila po ay 7 na magkakapatid. May 2 siyang kapatid na babae at meron siyang kapatid na 5 na lalaki. Si Jesus ang panganay. So, nung si Jesus po ay ipinagbuntis, si Mary po ay birhen. Hanggang sa siya po ay may isilang, ay siya po ay nananatiling birhen. Pero nung ipinanganak na ni Mary, ang pang-2, pang-3 hanggang sa pang-7, hindi na siya birhen. Birhen pa lang siya nung sisilang pa lang niya si Jesus, hanggang sa may silang si Jesus, siya ay nananatiling birhen. Kaya pero nung pangalawa na, pangatlong anak na, hindi na siya Virgin Mary. So, ano ba? Ngayon yan si Jude, at saka, hindi pangit yung pangalang Judas, ha? Kailangan naging pangit yung pangalang Judas, dahil nga, siya ay nag-Judas. Ang ibig sabihin ho ng pangalang Jude or Judah or Judas ay means praise. No? Eh, pinapangit na ang kaaway dahil nga doon sa ginawang hindi maganda ni Judas Iscariote. Sabi sa Jude, chapter 1, verse 22 hanggang 23, basahin natin sabay-sabay. 1, 2, 3, go. Show mercy toward those who have doubts. Save others by snatching them out of the fire. And to others show mercy mixed with fear, but hate their very clothes stained by their sinful lust. Sabi po dyan ay habagan daw po at tulungan yung mga taong nag-aalinlangan. Iligtas daw po natin sila sa gipin, yung mga nasa apoy. At ipakita daw natin sa iba yung awa. Pero mag-ingat tayo. Kasuklaman natin yung kanilang mga kasuotan na napabahiran ng kasamaan. Now, the question is this, bakit kailangan pa nating mag-akay ng mga tao? Bakit kailangan pa nating akayin? Kung gusto nila bahala sila. Pero bakit ba kinakailangan natin akayin pa ang mga tao? Inaakay natin ang mga tao, punta dito, natawag natin sila, we are doing something, we are doing our best. Ang iba sa ating nanglilibre pa nga gumagastos pa nga. Ba't natin ginagawa yun? Ano yun? Para lang ba tayo magparami ng miyembro? Mailagay sa Facebook na, kami madami. Para lang ba yun tayo madaming attendance? Para mas marami tayong attendance? Alam niyo po mga kapatid, hindi po yun ang ating layunin kung bakit tayo po ay nag-aakay ng mga tao. Papunta po sa Panginoon. Ang totoo po niyan, ito ang katotohanan. We have a big problem. Ang tao po ay mayroong napakalaking problema na hindi po ito kayang isolve ng magaling na scientist, great mathematician, great inventor. Ginagawa na nga ho na yung paraan, paano may tatransfer ang tao sa Mars. They are spending and wasting billions of dollars para lang makapunta sa Mars to solve every human problem. Pero walang magaling na scientist, walang magaling na mathematician, inventor to solve every human problem. Yun po yun. Ano ba problema? Ito po ang problema. Ang tao po ay napalayo sa Diyos dahil sa kanyang mga kasalanan. Man separated from God because of his sin. Bakit ba napalayo ang tao sa Diyos? Dahil ba ang Diyos ay nasa langit at tayo ay naandito sa lupa? Parang yung kantang, langit ka, lupa ako. Ibig sabihin para bagang sa atin mayaman siya, mahirap tayo para ang layo ng ating buwan. Actually, ang tao ay napalayo sa Diyos hindi dahil ang Diyos ay nasa langit at ang tao ay nasa lupa. Napalayo ang tao sa Diyos. Sabi ng Isaiah 59, verse 2, your iniquities have separated you from your God. Ano daw ang nagpalayo sa atin sa Diyos at nagpahiwalay sa Kanya? Ang ating mga kasalanan.
your sins have hidden His face from you so that He will not hear you. Kaya kahit tawag ka ng tawag, dasal ka ng dasal, bakit parang hindi yata naririnig ng Diyos ang aking pagpipray? Parang hanggang dito lang sa kisame, ayaw lumampas doon sa langit. Sumasapit sa buo, nagbabawas pa. Ang sabi ng Bible ay dahil sa atin daw kumakasalanan. Yun ang nagpahiwalay sa tao sa Diyos. At hindi lang yun, mga kapatid. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 3, verse 23, for the wages of sin is death. Una, man separated from God because of his sin. Dahil sa kanya kasalanan. At yung kasalanan yun, yung nagpahiwalay sa Diyos. Romans chapter 6 verse 23, for the wages of sin is death. Dahil sa kasalanan, ang tao po ay kamatayan ng nating kasalanan. The wages of our sin is death. So inaamin niyo po ba na kayo po ay may kasalanan? Sino ditong aamin na siya ay isang taong makasalanan? Amen. Pasko, sila lang yun, ako'y walang inaargabyadong tao, ako'y mabait, ako'y matulungin, ako ay mapagkawang gawa, lagi nga akong nagbibigay sa charity. Wala naman akong inaargabyadong tao, mabait na tao. Kaya hindi ako makasalanan. Sila lang yun. But listen, sabi ng Romans chapter 6, verse 23, for the wages of sin is death. Kamatayan ang kabayaran ng ating kasalanan. Okay, mabait ka, wala kang inaargabyado, at ikaw'y matulungin. Ang tanong ay ito, kapag tumanda ka na o kaya ikaw umabot na ng 100 taon o 90 years, mamamatay ka ba o hindi? O, di kung wala kang kasalanan, hindi ka dapat mamamatay. Actually, ang death ay hindi kasali sa plano ng Diyos nung ang tao ay kanyang likhain. Pumasok lamang ang kasalanan sa buhay ng tao dahil ang tao ay nagkasala. Kapag sinabi po nating death, ang ibig sabihin po ng death ay separation. Sabihin natin, separation. Separation. So, for the wages of sin is death. So, ang death ay mayroong pong tatlong bahagi sa Bible. Una po yung spiritual death. Ano ba yung spiritual death? Ang spiritual death, ito po yung separation of men from God, from the presence of God. Tignan nyo, bakit ang mga tao, pag pinag-usapan ay ang Bible, pag pinag-usapan pagpunta sa church, parang allergic sila, marami akong gagawin, may pupunta ko na, busy ako. Ganon, parang ayaw na lang mapag-usapan, nagpatungkol sa Diyos. Baka ako masunog, hindi ako bagay dyan. Actually, hindi yun busy, nagbibisi-bisihan lang yun, nag-iisip lang yun ng mga dahilan para hindi siya mapalapit sa Diyos. So, ang tao po ay napahiwalay sa Diyos dahil sa kanyang kasalanan. Ito po yung spiritual death. Hayain mo sa inom mo, sa sugalan, sa maritisa. O, kailan? Sa pambida. Magtatawag pa yun. No? Pero pagdating sa Panginoon, maraming mga alibay. So, pangalawang death sa Bible, yung pong physical death. Ano naman yun? Yun namang physical death ay separation of our spirit and soul from our body. So, anong ibig sabihin ng death? Separation ang ibig sabihin ng death. So, yung spiritual death ay separation of men from God. Yun naman pangalawang death ay yung physical death. Ito naman ay separation of our soul and spirit from our body. Kapag humiwalay na yung ating spirito at kalon sa katawan natin, bangkay na ito. At lahat tayo ay mararanasan natin yun. Dahil sabi ng Panginoon, yaman sa alabo ka ng galing doon pa rin babalik. At ito ang pinaka-kangay pet malu. Yung pangatlo, yung second death. Pag namatay ka, hindi mo nakilala ang Panginoon, akala mo tapos ng paghihirap mo. Mas mahirap pala. Dahil ikaw ay parurusahan doon sa apoy ng impyerno. Kaya ito po yung pangatlo, mga kapatid, all sinners are destined doon sa eternal punishment. Lahat yun, yung eternal punishment.
ito naman pong death na ito ay total separation of men from the presence of God. Ikaw talaga ikay ilalayo. Tingnan niyo po sa Matthew chapter 25, verse 41. Basahin natin. Then, He will say to those on His left. Kasi ang parable ni Jesus ay meron daw tupa, ang tupa ay nasa kanan, ang tupa ay nasa kambing. He is talking about the judgment, the final judgment. At yun daw mga nasa kanan, yung mga taong matutubig, mga taong kumilala sa Panginoon. Hali kayo, pumasok kayo sa aking kaharian. Sasabihin naman daw doon sa mga nasa kaliwa, nasa left. Diyan kayo sa saan? Sa impyerno. Depart from me. Who are cursed into the eternal fire. Yun daw kung eternal fire ay prepared sa devil at doon sa mga fallen angel na yun. Dahil ikaw ay hindi mo nakilala ang Panginoon, bago ka namatay, hindi mo nakilala si Kristo. Kaya ikaw ay magiging destined doon sa eternal punishment. Ito po ang katotohanan, mga kapatid. Ang lahat ng tao ay pupunta sa kaparusahan dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Basahin niyo yung Book of Revelation. Ha? Ano ba ang sabi ng Book of Revelation? Chapter 21, verse 8. Nakakatakot daw. Sasapitin ng mga duwag. Pati pala duwag. Mga ayaw sumampalataya sa akin. Yun, mga marurumi ang gawain. Mga mamamatay tao. Mga immoral, mga magkukulang, mga sumasampalataya sa Diyos-Diyosan. Ano pa? At lahat ng mga sinungaling. Ano nang mangyayari? Ano mangyayari? Itatapon saan? Nagliliyab na apoy na asopre na siyang ikalawang kamatayan. So, all sinners are what? Destined for eternal punishment. So, ang lahat daw po ng tao, una, sila po ay pupunta sa apoy dahil sa kanilang mga nagagawang kasalanan. Yun ang una. Pangalawa, pupunta ang tao sa impyerno dahil hindi nakasulat ang kanyang pangalan sa aklat ng buhay. Una, ang tao ay pupunta sa impyerno. Bakit? Dahil sa kanyang mga nagawang kasalanan. Yun po yun. Lahat tayo nagkasala at hindi tayo nakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Paano na tayo ngayon? Sabihin mo sa iyo na paano na tayo? Sabi lahat ay nagkasala eh. Every person who practice sin will go to hell. At ito ang mas malupit pa. Every person whose name is not written in the book of life will go to hell. Kwento lang ba yun o gawa-gawa lang? Tingnan natin ang sinasabi ng salita ng Diyos sa Revelation chapter 20 verse 15. Anyone whose name was not found written in the book of life was thrown into the lake of fire. So hindi ko katang-isip lamang ang impyerno. Hindi po ito drawing lang or hindi po ito chismis lamang or hearsay. Totoo talaga na sinasabi ng Biblia na mayroong impyerno. Kung totoong may langit, totoo rin na mayroong impyerno. Ang langit ay naandito ang trono ng Diyos. Pero ang impyerno, ito yung kaparusahan na walang hanggan. Imagine, sino itong napaso na? Napaso na kayo ng apoy. Nabuhusan ng mainit na tubig. Daliri mo pa lang o part pa lang ng iyong katawan. Kung yung anuhan ng tubig dito sa kamay, pagsasalin mo ng tubig sa thermos, ano ba ganyan dito sa kamay na papunta. Hindi ako mapagkatulog sa sobrang yung bagang nag-iinit yung iyong kamay, tapos pagtus-pagtus ito. Hindi ako makatulog sa sobrang init. Aray pa lang ito pa lang kamay. Lalo na kung buong
katawan mo ang nasa apoy. At yun ho'y hindi isang araw lamang, hindi isang minuto lamang, hindi 2 linggo. Yun ho'y forever na kapag ang isang tao ay namatay na hindi nakakilala sa Panginoon. Doon talaga po ang bunda yun. Ayaw mo man sa gusto, ay doon ka pupunta. Diba sabi, every person who practices or practice sin will go to hell. At ano pa? Every person na hindi nakasulat ang pangalan sa aklat ng buhay ay saan pupunta? Sa langit. But I have a good news for you, mga kapatid. God provided a solution to every human problem. No amount of good works, kahit pa isang tao po ay religyoso, kahit pa isang tao po ay mapera, kahit pa ang pinakamayaman sa mundo, hindi yan kayang magligtas ng buhay. Pero dahil sa tao ay hopeless at walang magagawa, God provided a solution to every human problem. Kita nyo ha, ang tao ang daming paraan para siya po ay maka-escape at makawala doon sa kaparusahan na yan. Siya po ay nagtayo ng mga religion, nag-build ng mga kung ano-anong mga belief. Pero those things are not the way to enter to the kingdom of heaven. So, ang religion ay paraan ng tao, paano siya makakapunta sa kaharian ng langit. Pero kahit na anong gawin ng taong paraan, hindi siya makakapasok sa kaharian ng langit. But God provided a solution to every human problem. At sino yun? Si Jesus. Si Jesus, mga kapatid. Sinugo niya si Jesus. God loved us by sending His Son, only Son, at yun ay si Jesus. Sinugo ng Panginoon si Jesus para tayo po ay isalba. Try to imagine yung nalulunod na walang mag-rescue. Ang ginawa ni Jesus, siya po ay umalis sa kanyang trono, nagkatawang tao, nakagaya ng isang taong sinners, kasi ang ililigtas niya ay tao, kaya siya ay nagkatawang tao. Hindi kambing, hindi baka, hindi pusa. Hindi kung pusa, siguro ililigtas ni God, magkakatawang pusa si Jesus. Pero hindi naman sila nagkasalay at tao. So, kailangan magkatawang tao si Jesus kasi ang i-rescue niya ay mga tao. Yun ang dahilan. Kaya si Jesus is a real God. He became men as sinners. Siya po yung naging bayad na sa halip na ang tao ang siyang magiging kaparusahan ay siya'y mapapahamak. Pero si Lord na umako ng lahat ng mga pagkakasala ng tao, binayaran niyon sa pamamagitan ng kanyang kamatayan doon sa krus. Look at the verse. Sa 1 John chapter 4 verse 9. Basahin po natin sabay-sabay. Go! Inihayag ng Diyos ang kanyang pag-ibig sa atin nang isugo niya sa mundo ang kanyang kaisa-isang anak. Sino yun? Si Jesus. Para ano? Magkaroon tayo ng buhay. Dahil kanino? Sa pamamagitan niya. Kaya si Jesus mismo ang nagsabi sa John 14 verse 6 that I am the way, the truth, and the life. No one goes to the Father except through me. Walang makakapunta, makakaparoon sa kaharian ng Ama sa langit, kundi sa pamamagitan niya lamang. Kung ang religion ay paraan para ang tao ay makapasok sa kaharian ng langit, hindi na kailangan pang bababa si Jesus, di kayo umanib na lang kung sa relihiyon niyo gusto. At attendanin niyo na lahat para sure na. O kaya naman, kung ang kabaitan ang siyang makapagliligtas sa tao para siya ay mahango sa impyerno, di magpakabait na lang kayo. At hindi na siya bababa dito. O kung ang pera ay makakapagligtas, yung pagiging mayaman, di magpayaman na lang kayo na magpayaman. Pakababa. At magpapapa ko sa krus. Masakit yun. Pero hindi, kahit pa ikay maraming pera, kahit pa ikaw ay napakabait na tao, kahit pa ikaw ay relihiyoso,
Wala eh, pagsamasamahin mo pa yun, pagpatong-patungin mo pa yun, hindi yun aabot. Parang yan, halimbawa, yung chair na yan, alam niyo nung nagpipintura ako dito at nagkakabit-kabit ng mga ilaw na ganyan, pinagpatong-patong ko yung upuan para maabot yun. Pero pag patong-patungin natin yung upuan yan para maabot natin yung fourth floor, kulang yan. Mga upuan yan, pag patong-patungin ninyo. What is the point? Pag patong-patungin ninyo ang inyong mga kabaitan, ang inyong pagiging religyoso at ang mga yaman ninyo, pero hindi pa rin yun makakaabot. Bakit? Dahil sabi ng Bible sa Romans chapter 3 verse 23, for all have sinned and fall short to the glory of God. So kahit na ano pa mang gawin mo para maabot mo ang Panginoon, hindi. Pero alam niyo ginawa ng Panginoon, hindi tayo umabot sa Kanya. Anong ginawa ng Panginoon? Siya ang bumaba at siya ang umabot sa atin. Di ba ang ganda? May umabot sa atin. Sabihin ko sa iyong katabi, inabot tayo. Inabot tayo. Ng Panginoon. Now, God provided a solution to our problem. And sinugo si Jesus para ano? Para po tayo ay iligtas. At ano ba? Sabi ng Acts chapter 4 verse 12, kay Jesu Kristo lamang matatagpuan ang kaligtasan. Sapagkat sa silong ng langit ay kanyang pangalan lamang ang ibinigay ng Diyos sa kaliligtas ng tao. Jesus paid our sin through His death in the cross of Calvary. So yung palang pagkapako ni Jesus doon sa krus, eh hindi lamang po isang palabas yun. Yun ho ay sinakripisyo niya ang kanyang sarili na dapat tayo siyang magsasuffer, magbabayad ng kasalanan natin. Pero sabi ng 1 Peter chapter 3 verse 18, basahin natin, sapagkat si Kristo ay pinatay kahit wala siyang nagawang masama. At minsan lang siyang namatay para mapatawad ang mga kasalanan natin. Siya'y walang kasalanan, pinatay, alang-alang saan? Alang-alang sa atin ng mga makasalanan. Para ano? Para madala niya tayo sa Diyos. Kita ninyo? Ang gusto pala ng Panginoon ay tayo madala. Nailapit. Pinatay siya sa laman, pero binuhay siya sa Espiritu. Siya'y namatay physically, pero siya'y muling nabuhay. Mga kapatid, lahat ng founder ng religion, ano mga religion na alam niyo sa mundo, kagaya halimbawa nung yung Jehovah's Witness, ang nagtatayo ho niyan, si Russell Tassi, yung Watchtower. Pero yung founder ng religion na yun, siya po'y namatay. Siya po'y inilibing, tapos patay pa po siya hanggang ngayon. Yung founder ng yung Muslim na religion, sino yun? So, Propeta Muhammad, namatay din ho yun. Inilibing din. Pero hanggang ngayon po, patay. Si Joseph Smith, nagtayo din po siya ng religion na Mormon. Pero namatay din po. At inilibing din po. Pero hanggang ngayon po, ay patay pa rin. So, lahat ng founder ng religion, namatay, inilibing, hanggang ngayon, patay. But, si Jesus, siya po ay tunay na Diyos, nagkatawang tao. Siya po ay pumunta dito, nag-alay ng kanyang buhay. Siya po ay namatay. Diba sabi ng Biblia? Siya po ay inilibing. But after 3 days, siya po ay muling nabuhay. Kaya lahat ng sasampalataya sa Kanya ay muli sa dito. Mamili kayo kung kanino ninyo gustong sumunod. Kaya dahil si Jesus ay totoong nabuhay, lahat ng sumasampalataya sa Kanya ay muling mabubuhay. Tingnan ninyo po, ha? Basahin ninyo. We need to believe in the finished work of Jesus in the cross of Calvary. Ang kailangan lang natin ito, mananampalataya tayo sa ginawa ni Jesus, sa tinapos. Sabihin mo nga sa iyo, tinapos ka ni Jesus. Wala ka nang kailangan ilagay. Ay, pastor, malapit na magmahal na araw. Siya, ako'y magbubuhot na ng cross. Ay, ako'y nagpagawa na sa karpintero sa amin. Ng cross, nagbubuhatin ko.
Mula sa bahay namin hanggang doon sa dito sa Manawag, pabalik ulit sa amin. Ito may magpapahagupit para magbabawas ng kasalanan. Bawas na. Pero kahit pa magpinitensya po tayo, hindi natin kayang bayaran yun. At lalabas pang insulto yun sa ginawa ni Jesus. Ibig sabihin, parang sinabi mo kulang yung ginawa ng ating Panginoon. Pero ang sabi ng Panginoon, bago siya malagutan ng hilingan, it is finished. Ibig sabihin niyan, tinapos na ng Panginoon ang lahat ng mga sakripisyo, wala ka nang dapat pang idagdag doon. Bayad na. Sabihin mo sa iyo katabi ay, bayad na. You are paid in full. Ano lamang ang gagawin mo? Aangkinin mo yung ginawa ni Jesus ay para sa iyo. Mananalig ka. Yung ginawa ni Jesus ay ina. Para ikaw ay mapatawad sa iyong mga kasalanan. Kung ikaw ay nahuli, nagmumotor ka, wala kang lisensya, pati yung motor na dala-dalay, nahuli ka ngayon ng pulis. Ang ginawa ng pulis, in-impound yung sakyan. Yung tatay mo inaawa naman sa iyo, yung pagiging nagtatrabaho lang, ilakad. Binayada na, lahat na. O yun, kunin mo na yung motor daw sa police station. Bayad na. Ganun po ba? Sige, kunin mo na. Ikaw kayo pupunta doon, magbabayad ka pag ulit. Hindi na, bayad na eh. Ang gagawin mo na lang, pupunin mo na lang. Kasi, bayad na. Kung dudubli-dubli ang bayad, nakuha mo ba ninyo? Sabihin mo sa iyong katabi, bayad ka na. Binayaran na ni Jesus ang iyong mga kasalanan doon sa krus ng Kalbaryo. Gano'n bang kadami yun? Ang gagawin mo na lang ay mananalig ka na yung ginawa ni Kristo doon sa krus ay para sa iyo. Are you with me? Now, bakit ko sinasabi yan mga kapatid? Hindi tayo magiging effective na rescuer kung hindi natin alam yung reason bakit kailangan i-rescue natin yung mga tao. At baka meron ditong kailangan pa rin i-rescue. Tanungin mo ngayon katabi, ano ka ba, rescuer o kailangan kang i-rescue pa muna? Baka kailangan kang i-rescue pa muna. Kaya ito ay pinapaalam ko muna sa inyo dahil kailangan makita po natin ang kalagayan po ng mga tao. Sa John 3:16, ito yung John 3:16, sapagkat ganito ang pag-ibig ng Diyos. Ano ba yun? Paano ba dinemonstrate ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan? Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino yun? Si Jesus, upang ang sino mang sumampalataya o sumasampalataya. So kinakailangan tayo pala yung manampalataya para hindi tayo mapahamak. Kundi magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Noong ako po ipinanganak ng aking ina, ang natanggap ko po ay buhay. Pero yung buhay na yon na tinanggap ko nung ako isilang ng aking ina, ay meron akong manang kasalanan. Pati nga ugali naman ako sa aking ina, sa aking ama, sa aking ninuno na hindi mga magagandang ugali. Pero nung may mag-share sa akin ng Word of God, tinanggap ko si Jesus, ako'y na-born again. Pag sinabing born again, hindi ho yun relihiyon. Yun ay karanasan ng isang taong tumanggap kay Jesus, nagsisi sa kanyang mga kasalanan. So nung ako po ay ipanganak ng aking ina, ang natanggap ko ay buhay. Nung tinanggap ko si Jesus, pinagsisihan ko ang aking mga kasalanan, in short, born again. Dahil sabi ng Bible, unless a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Nung tinanggap ko si Jesus as my Lord and personal Savior, nagsisi ako, sinurrender ko kay Lord ang aking mga kasalanan, inamin ko aking mga pagkakamali, lahat ng kasalanan ko, tumulo pa nga aking sipon sa sobrang kong pagsisisi. Ang tawag doon, ako'y na-born again. Isinilang na muli. Kasi yung ako'y pinanganak sa laman, kasi may dalawang klase kasi ng kapanganakan. Yung natural birth, ako'y nagtamurang buhay. Pero para ako'y magkaroon ng buhay na walang hanggan, kailangan ko naman ng spiritual birth. Are you with me? Ano yung spiritual birth? Yung sinasabing, ikaw ay na-born again. Tinanggap mo si Jesus, na-born again ka. So, ang pagiging isang born again ay hindi po yan relihiyon, kundi karanasan ng isang tao tumanggap kay Jesus as Lord and personal Savior. Yon. So, ano ang sabi po ng Romans chapter 6 verse 23? Ito yon, kamatayan ang kabayaran ng ating mga kasalanan. Yun. Bad news. Pero, ang good news? Pero sa pamamagitan ni Kristo Jesus,
tayo naman ay nagkamit ng buhay na walang hanggan. Paano magkakaroon ng buhay na walang hanggan? Ano, mag-aabuloy? Magpipinitensya? Hindi. Ano lang ang gagawin mo? Sasampalataya ka lamang doon sa mga gawang tinapos ni Jesus doon sa krus. Wala nang hirap, tinapos na ni Jesus eh. Kaya hindi ka na dapat pang papahirap ha sa sarili mo doon sa pagmahal na araw. Ako yung lalakad ng walang tsinela. Ako yung luluhod sa balatong para ako'y mabawasan ng kasalanan. Bawas lang. Ang hirap ng ginawa mo, bawas lang. Insulto yun sa ating Panginoon. Ang gagawin mo lamang, ikaw ay sasampalataya. Tatanggapin mo siya sa iyong buhay. Aaminin mo na ikaw ay nagkasala at papatawarin ka ng Panginoon. Yun. Now, yun po yung problema, yun po yung solusyon, pero hindi natatapos doon mga kapatid. People need to hear the good news to be saved from eternal punishment. Ikaw, ligtas ka na. Sino yung tumanggap kay Jesus? Ay, ligtas ka na. Pupunta ka na sa langit. Hindi ka na pupunta sa impyerno. You are not destined for eternal punishment. You are destined to heaven. Ha? Heaven is your real destination. Ay ikaw, ay paano yung kamag-anak mo, yung kaibigan mo, yung kaklase mo na lagi mong inuutangan ng papel pag may exam, yung tindahan na lagi mong binibilihan at minsan inuutangan mo pa ng pansit kanto. O, paano sila? O yung jowa mo, na hindi pa nakakakilala sa Panginoon. Alam niyo po ba, sila pong lahat ay kapag walang nag-rescue po sa kanila, sila po talaga ay destined to hell. Alam niyo po ba yung isang babae na siya ay prostitute, 5 ang naging asawa niya, tapos meron na uli siyang kinakasama na hindi niya asawa. Itong babae ito, nakilala si Jesus, na-encounter si Jesus. Anong sabi ni Jesus? Umuwi ka at hiwalayan mo yung asawa mo. Kaya sabi ng Panginoon, yung bang nabasa niyo sa Bible, anong sabi? Umuwi ka. Dalhin mo dito ang iyong asawa. Dalhin hindi hiwalayan, dalhin. Ay, wala akong asawa. Ay, tama, sabi ni Jesus, kasi kasama mo ngayon, hindi mo talaga asawa. Pero alam naman na Jesus yun eh. Alam na Jesus ang background ng babae kasi He is all-knowing God. Pero sabi ni Jesus, dalhin mo dito. Dalhin mo dito. Kaya ano kung hindi kayo kasal? Dalhin mo dito. Di ba sabi ni Jesus? Dalhin. Kasi, kung yun ay basta mo na lang i-abandon, sino ang maabot sa kanila? Walang pwede o kailanman pwedeng umabot doon sa taong nalulunod at napapahamak, kundi yung taong nakakilala kay Jesus. Tayo lahat naman tayo lahat ay destined to hell, destined to perish. Nakapag nga lang ang Diyos sa atin at binigyan tayo ng hope, nakilala natin si Jesus, pero hindi po tayo dapat maging selfish. Our friends, our relatives, our loved ones need to hear the gospel, the good news of salvation. Ito ang purpose, kaya hindi pa dumadating si Lord, hindi pa tayo namamatay. Yung pala'y sa langit ng ating puntay, ba't hindi pa tayo kunin ng Lord para yung maniningil natin, yun sa atin, tayo yung kaya pala gusto mo nang dumating si Lord kasi para maka-escape ka sa maniningil. Bakit nakakailang stroke ka na, buhay ka pa rin hanggang ngayon, di ba? Dinamaan ka ng COVID, pero buhay ka pa rin. May mission ka pa. You have a mission to accomplish in life. Ang dami ng mga dilog yung dumating sa iyo, pero ba't nandiyan ka pa rin? Dahil may ipinapagawa pa sila. Sabihin mo sa iyong katabi, may ipinapagawa pa sila. Meron ka pa ang mission. What is our mission? To seek and save the lost. To connect people to God and making them a true followers of Jesus. So people need to hear the good news of salvation, to be saved from eternal punishment. Tingnan niyo Romans chapter 10 verse 14. Basahin natin sabay-sabay. Paano sila tatawag kung hindi naman sila sumasampalataya? At paano sila sasampalataya kung hindi naman sila nakakarinig tungkol sa Kanya? At paano silang makikinig kung walang nanganga? At may sinabi pa doon, may pahabol.
Paano naman mangangaral sila kung hindi sila sinugo? Pastor, ikaw lang ang sinugo, kami hindi. Ikaw na lang ang mag-share. Alam niyo po mga kapatid, when we talk about sinugo, sino ba ang sinugo at sino ba ang hindi sinugo? Yung kung mag-rescue ng soul from sin, hindi ho yan trabaho ng LGU. To win souls and make disciples, hindi sinugo ang LGU, ang DENR, hindi sinugo ang yung mga bantay kalikasan, hindi sila sinugo. Bakit? Hindi yun ang duty nila at hindi yun ang ipinapagawa sa kanila. Sino lamang ang sinugo? To win souls and make disciples, to save soul, to rescue soul. Yung mga kumilala kay Kristo. Basta ikaw ay kumilala kay Kristo, tinanggap mo siya at nalaman mo ang katotohanan. Kapatid, isa ka sa sinusugo ng Panginoon. Wala po pwedeng makapag-share ng mabuting balita ng kaligtasan, kundi yung mga tao nakaranas ng kaligtasan. Alam niyo po, meron po isang lalaki, ang pangalan niya si Cornelio, siya ay napakayaman, siya po ay mapagkawang gawa, pero hindi enough yung kanyang mga kawang gawang ginawang yun. Natuwa lang si Lord, pero hindi siya saved. Nagpakita sa kanya ang angel at sabi, ikaw Cornelio, natuwa si Lord sa mga ginawa mong yan. Nandun na yung angel ha, nandun na yung angel, kausap nga. Pero ang sabi po ng angel, ipatawag mo nga si Pedro, at yan si Pedro, may sasabihin sa iyo, patungkol kay Jesus. Di pinatawag pa niya, pinasundo pa sa bahay. At si Peter ay nangaral patungkol sa kaligtasan. Bakit yung angel, hindi pa siya ang nangaral ng salvation, inaandun na rin laang. Tanungin mo nga ako, tanong nga, bakit nga po ba, Pastor? Bakit kailangan si Peter pa ang mag-share doon ng salvation? Inaando na rin laang yung anghel. Hindi ang anghel na. Tanungin niyo po ako ulit. Bakit? Kasi hindi yung anghel ang iniligtas. Ang iniligtas si Pedro na dating makasalanan. At sino ang makapagsasabi, makapag-share ng mabuting balita tungkol sa kaligtasan? Di yung naligtas. Yung hindi ligtas, hindi siya makapag-share sa iyo ng patungkol sa kaligtasan. Yung mga hindi ligtas, ang kanyang sabi, wala, basta ikay magpakabait, baka sakaling pupunta ka sa langit. Wala, baka ikay magpadasal, habaan mo, baka sakaling mapapunta ka sa langit. Yun ang sinasabi ng mga tao, hindi sure, walang assurance. Pero yung mga taong sure sa kanilang kaligtasan na tinanggap, sila po ay meron pong boldness to share the good news of salvation to other people. Dapat tayo po, mga kapatid, ay sure. Tanungin mo yung katabi, mawawala ka po sa mundong ito, sigurado ka ba kung saan ka pupunta? Kung sagot, medyo, 50-50, o dapat meron kang assurance. Hindi lang, may insurance, maganda rin yung may insurance. Di ba? Yes, kinukumbinsi ko kayo, maganda ko yung may insurance dito sa lupa. Pero pagdating sa langit, ang kailangan mo assurance. Amen. Yung insurance dito sa lupa, pag nag-lapse, pwede mo pang remedyohan mo. Pero kung wala kang assurance, pag namatay ka, walang remedyo doon. Amen? Kaya yun dapat siguraduhin mo, buhay ka pa. Paano ba magkaroon ng assurance? Yung sigurado talaga, pag ako wala sa mundo, saan ang talaga ang punta? Simple, sumampalataya ka lang kay Jesus. Maliligtas ka. Ikaw at ang iyong sambahayan. Now, ano po sabi ko? Sa Romans chapter 10, verse 14. Paano daw marirescue yung mga tao? Wala namang, ibig sabihin, kailangan talaga ng rescuer. Tingnan nyo, sa Romans chapter 10, verse 17, tingnan nyo, sasampalataya lang ang tao kung maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo. Bakit ka na-save? Kasi may nag-share sa iyo. Dati kitago ng tago, ikay tanggi ng tanggi, pinapahabol mo ba sa aso, pinagsasardohan mo ng pinto, pero yung nag-share sa iyo ay hindi tumigil. Di ba? Hanggang sa, ikaw manampalataya sa Panginoon, maunawaan mo ang word of God na kailangan pa talaga si Jesus. Ako pupunta na sa langit kasi ang aking uncle ay pare. Ang salvation po mga kapatid, yan po, hindi, ang nanay ko nagsaserve na kay Lord, bahal. Hindi, ang kaligtasan, ito ay individual. Dapat ikaw mismo magkaroon ka ng encounter kay Jesus. Sasampalataya lang ang tao kung
maririnig niya ang mensahe tungkol kay Kristo at maririnig lang niya ito kung may mga naral sa kanya. Ba't ka ba nasa-save? Kasi may nag-share sa'yo. May nangaral sa'yo, may nagkwento sa'yo ng ginawa ni Jesus sa buhay niya. Kaya ikaw ngayon ay naandito. Amen? Now, ito na. God is calling us to snatch people out of the fire. Now, ngayon ikaw ay ligtas na. Tinanggap mo si Jesus, you're 100%, ikaw ay fully faith, ikaw ay saved na. Pero hindi natatapos doon. God is calling us, God is calling you today to snatch people out of the fire. Sabihin mo nga sa iyong katabi, kailangan nito ng sabihin mo nga sa iyong katabi, with boldness, with faith, with encouragement, na mayroong push. Sabihin mo sa kanya, God, tingnan mo yung katabi. God is calling us to snatch people out of the fire. So, tinatawag tayo ng Lord. Hindi ho yung mga LGU, hindi yung mga taga-DPWH ang tinatawag ng Panginoon. Sino tinatawag ng Lord? Ikaw. Bakit ikaw? Kasi ikaw ang nakaranas nito. Tinatawag ka ni Lord. Sabi mo siya, tinatawag ka ni Lord. You don't need a title or master's degree to do these things. Hindi kailangan ng master's degree or position or whatever. Ang kailangan lang sigurado ka that you are really and truly saved. Kasi kung ikaw ay hindi ka sigurado sa iyong kaligtasan, hindi mo rin magagawang iligtas yung iba kasi ikaw hindi ka sigurado. You cannot bring people to the place na hindi mo pa napupuntahan. Hindi mo madadala ang isang tao sa lugar na hindi mo pa nararating. Kaya dapat ikaw to become an effective witness, kinakailangan ikaw muna mismo sa iyong sarili ay sigurado ka. When you leave your physical body, alam mong sa langit ka pupunta. Bakit? Kasi hindi dahil mabait ka, hindi dahil ikaw mapagkawang gawa, dahil tinanggap mo si Jesus as your Lord and personal Savior ng buhay mo. Maliwanag po? Amen. Yan tanong, sigurado na ba talaga kayo? Amen. How many percent? Hindi. 100. Meron pa rin 50-50. Kanino mo pa kayo pinapaliwanag? Sabi, sigurado na po ba talaga kayo? Amen. How many percent? 100. Okay, ayun pala eh. Pero, hindi natatapos doon. God is calling us to snatch people out of the fire. Sino ba yung mga yon? Pwedeng tatay mo, nanay mo, kapatid mo, jowa mo, yung binibilihan mo sa palengke, o inuutangan mo ng sardinas, tindahan. Ay, kailangan naman tayo ay iyain na siya, pastor, hindi masungit. Ay, huwag naman ganun. Eh kung yung mga tao ay gano'n, ang naging thinking, hindi din nagsarili, hindi sinir sa iyo ang kaligtasan, ay paano ba nanananon ang buhay mo? Hindi ikaw ay nananatiling walang katiyakan sa buhay. Now, basahin ulit natin ang Jude sa Tagalog, 1:22 and 23. Basahin natin nga ulit, sabay-sabay. Ipapakita ko sa inyo ang tatlong mahalagang bagay na kailangan natin gawin. Basahin natin. Kahabagan ninyo at tulungan ang mga nag-aalinlangan. Sagipin ninyo ang mga nasa apoy. Kita ninyo, wala namang pastor na nasa apoy eh. Lahat kami nasa mall eh. Yun na. Giniginawa sila doon. Alam niyo mga kapatid, yung mga tao makasalanan, wala pa sa apoy. Ang tingin ng Diyos sa kanila nasa apoy na. Okay? So, sagipin ninyo ang nasa apoy. Pag sabi natin nasa apoy, hindi lang yung literal na, uy, nasusunog yung nasusunog yung sinaing. Hindi gano'n. Kapag sabing nasa apoy, yung mga taong napapahamak. Ang iba naman ay kahabagan ninyo, ngunit mag-ingat kayo, kasuklaman ninyo, pati ang damit, bilang tigmak ng kahalayan. Sa mga verse na ito, makikita niyo pa tatlong bagay na mahalaga to become an effective rescuer. Magre-rescue tayo ng mga tao nasa dilim, mga tao na papahamak. At paano tayo magiging effective na tagapag-rescue ng mga tao?
Tatlong bagay. Number 1, ito. Have a compassion for the lost. Kailangan magkaroon ka sa puso mo ng habag. Ibig sabihin, maawa ka. Ganda-ganda niya. Talaga namang sobrang ganda. Sumasali pa sa contest. Laging nananalo sa beauty contest. Kaya lang hindi niya kilala si Lord. Oo naman siya. Sayang ang beauty. Masusunod din lang sa impyerno. Yung bang mayaman siya, pero totoo lang, pag hindi siya nakakilala sa Panginoon, sa impyerno pa rin punta ng tao yun. Hindi niya na kailangan si Jesus. Yaman niya naman. Kasi very successful ang buhay mo. Ang ganda ng negosyo. Pag walang business, hindi niya na kailangan si Lord. Hindi lang mga walang pera. Alam niyo mo mga kapatid, kaya sa tao, gano'n ka-successful at kayaman kapag hindi niya tinanggap si Jesus at hindi niya kinilala siya sa kanyang buhay, impyerno pa rin siya. Kahit pa po siya sikat. Kahit pa po siya sikat. So, anong kailangan natin gawin? Have a compassion for the lost. Basta hindi pa tinatanggap si Kristo, ay siya'y mapapahamak. 2 beses pong ginamit niya yung salitang kahabagan. Kita, nabasin niyo po ba? Sa verse 22, kahabagan ninyo at tulong ang mga nag-aalinlangan. Sa verse 23, ano sabi? Nabanggit ulit doon yung salitang kahabagan. Kailangang dumating sa atin yung pagkaawa. Yung iba naman na sa sarili mo, ikaw lagi naaawa, sabihin mo siya, you are blessed. Bakit? Dahil ikay pupunta na sa langit. You are blessed dahil nakilala mo ang Panginoon. Tingnan mo yung sarili at you are blessed. Kahit wala kang sasakyan, you are blessed. Kasi meron kang eternal life. Ang hindi blessed, yung pag namatay, sa impyerno ang pupunta. Ang punta. Amen? Sabihin mo sa iyong katabi, kahit wala pa sa iyo yung sasakyan mo, wala pa yung bahay mo sa iyo, di ba? Hindi pa dumarating ang iyong sweldo sa katapusan pa. Hindi. Blessed ka na. Bakit? Kasi meron kang buhay na walang hanggan. Yung kayaman ang dadatnan mo. Okay? So, have a compassion for the lost. Pangalawa, ito. Meron ka ng compassion, hindi natatapos doon. Magkaroon ka ng desire. Have a desire to save others. Yung bang desire, yung hangarin, kagustuhan na Lord, hindi lang po ako, pati po yung kaibigan, yung aking mga close friend, huwag ka mo lang pumunta sa, hindi ako pastor nga yung pupunta sa ibang bansa at yung mga taga roon ay aking i-rescue sila. Yun yung mga kapitbahay mo, lagi mo mausap, kung kilala, mag-upisa ka muna sa iyong circle of friend, close friend, yung sa school, yung nasa harap, nasa tagiliran, yung laging kasama, like kasamahan sa mga melatihan, sa mga kapihan, doon mo simulan. Magkaroon ka ng desire para i-save sila. Kaya yun, Jude chapter 1, verse 23. Anong sabi? Anong sabi doon? Sagipin daw po natin yung alin? Mga nasa apoy. Kita nyo, wala naman sa apoy yung friend ko. Aircon nga po, air condition yung bahay nila eh. Mas maganda sa kanilang bahay. Sa amin eh, kainit-init, pay-pay lang kami ng pay-pay. Parang impyerno eh. Parang kami yata nasa impyerno, pastor eh. Sinasa langit. Alam nyo mga kapatid, hindi yung literal. Sa gipinit yung nasa apoy, ibig sabihin nasa apoy, yung mga tao mapapahamak at pupunta sa impyerno. Kung hindi tatanggapin si Jesus, kung walang mag-share sa kanilang gospel, kung hindi natin sila ilalapit sa Panginoon at dadalahin dito sa gawain ng Panginoon, hindi nila maririnig ang kaligtasan. Kaya sabi, sa gipin ang nasa apoy. At mangyayari lang yung kapag nagkaroon ka ng desire sa iyong puso na sagipin sila. Okay, pangatlo, ito. Ito po yung pangatlo, para maging effective tayong tagapag-rescue ng mga taong nasa dilim. Hate sins, but love the sinners. Alam niyo po yung mga taong nagkakasala, may mga ginagawang kalikuan sa buhay. Ang iba po naman doon mga mabisyo, hindi naman nila gusto yun eh. Para sa kanila akala nila yun yung paraan para maka-escape sila sa mga guiltiness. Pero hindi pala ang mga tao biktima lamang po ng kasalanan. Tayo na biktima lang ng kasalanan. So Jesus loved the sinners. God hates sin, but He loved the sinners. Tingnan ninyo,
hindi tayo maging effective na tagapag-rescue ng ibang tao kung tayo din mismo ay sayo-sayo, ito lagi nag-iinuman, ganun ang ginagawa, samantalang ako. So, hindi ko rin kailangan ko na born again. Parang ikaw pang nainggit doon sa mga taong yun, sila nga ay hopeless. Ang tanging inaasahan na nga lang nila na makapagsusolve ng problema nila yung kung iinom na lang sila. Pero hindi naman pala yun ang talagang tunay na solusyon. Ang solusyon pala talaga ay dapat ikilalanin mo siya. So dapat, ikaw ay dumating sa iyo na you hate sin. Sabi ni John Wesley, give me a 12 men who hate sin and we will turn the world upside down. Ibig sabihin, hindi mo maaakay ang mga tao, may encourage ang mga tao, may hikayat ang mga tao lumayo sa kasalanan kung ikaw din ay gusto mong gumawa ng kasalanan. Kailangan muna, dinaanan mo na yun Pinagdaanan mo na rin yun, natikman mo na ang lahat ng bagay. Galing ka na doon. Enough is enough. Na hindi naman napabuti ang buhay ko, naghirap lang ako. Lumubog lang lalo ang buhay ko. Kaya ayaw ko na noon, nung tinanggap ko si Jesus, hindi pala yun. Niloko lang ako ni Satanas. Akala ko yun ang magpapasaya. Akala ko yun ang magpapagaan ng buhay ko. Hindi pala. Naghirap lang ako. Nung makilala mo ang Panginoon, ito pala ang tamang solusyon. Ito pala ang tamang paraan. Yun. At ikaw ay naaawa. Yung mga taong yun, kailangan na-hate ka sa sin at ibigin mo yung mga taong kasalanan. Tingnan ninyo, ha? Sabi ng Bible. Sa Jude chapter 1, verse 23, yung letter B. Mag-ingat tayo daw. Kasuklaman, pati daw yung mga damit na tigmang na kasalanan. Anong ibig sabihin? Ay, ayokong bumili ng damit na galing sa ukay. Baka yan gamit ng mga kasalanan. Hindi yung ibig sabihin, no? Ang ibig sabihin, kasuklaman ninyo, maging ang damit na tigmang ng kasalanan, yung mga taong namumuhay sa kasalanan, huwag mo silang gayahin. Instead, mahalin mo yung tao na naging alipin ng kasalanan, pero huwag mong gayahin yung kanilang mga ginagawa. Kundi i-rescue mo, gumawa ka ng paraan para ma-rescue sila doon sa mga kasalanan kung maalipin sa kanilang buhay. Sabihin mo sa iyo katabi, let is snatch souls from the fire. Save others. Sabi ng Panginoon, save others by snatching them out of the fire. Come to the rescue. Sino dito gustong magpa-rescue kay Lord? Amen. Sino naman dito ang gustong mag-rescue ng iba para kay Lord? Amen. Sabihin mo nga sa iyo, God is calling you God is calling you to snatch people out of the fire. So ngayon mga kapatid, kung hindi ka pa sure sa iyong sarili kung saan ka pupunta, when you leave this body, when you leave this place, gusto ng Lord matiyak mo ngayon. At kung ikaw mo naman ngayon ay sigurado mo na ikaw ay pupunta sa langit, when you leave your body, God is calling you to snatch others, to save others out of the fire. That is our mission. Tayo mong lahat ay tumayo sa oras na ito. Our Father, thank you so much sapagkat kami dapat ay sa kapahamakan na ang punta. Dapat ang direksyon ng buhay namin ay sa kadiliman. Pero Lord, may ginamit ang tao o mga tao o group of people to rescue me para mag-start ang aking journey together with Christ. At patuloy pang mabago at matransform pa ang aking buhay. Thank you, Lord, for that opportunity. Thank you, Lord, dahil may ginamit ang tao. Lahat po tayo dito, ako may ginamit ang Diyos para ma-save ako. Ang buhay ko po walang direksyon. Ako, broken family. Iwalay sa mga magulang, kapatid. Hopeless ang buhay. Pero may naawa. May tapo ng pansin para ako po i-rescue. At nung po ako ay i-rescue, na-transform ang buhay, sabi ko po, Lord, use me to save others. Huwag
Huwag po tayo maging masarili. Sa oras na ito, pwede bang ilagay po natin ang ating kamay sa ating puso? If you are not 100% sure to your salvation, now is the time na maging sure ka. Ilagay mo lang ang iyong kamay sa iyong puso. Manalangin ka, i-welcome mo si Jesus as your Lord and personal Savior. Manalig ka doon sa ginawa niya sa krus ng Kalbaryo. Yun ay para sa iyo din. Hindi lang para sa iba. Para sa lahat at kasama ka doon. Sa oras na ito, manalangin ka ng buong puso. Bigkasin mo ang panalangin mo. Sabihin mo, Panginoong Jesus, maraming salamat po. Bumaba ka dito sa lupa para ako i-rescue. Para ako itubusin sa lahat ng mga kasalanan. Salamat, Panginoon. Nialay mo ang iyong buhay upang ako ay maligtas at magkaroon ng buhay. Panginoong Jesus, lumalapit ako sa iyo. Ako po ay nananampalataya na walang ibang paraan para ako ay maligtas at mahango sa kasalanan, kundi sa pamamagitan lamang ng pananampalataya sa iyong ginawa doon sa krus ng Kalbaryo para sa akin. Nananampalataya ko na sapat na ang ginawa ni Jesus sa krus upang ako'y mapatawad sa aking mga kasalanan. Ngayon, Panginoon, tinatanggap kita sa puso ko ang totoo bilang aking tagapagligtas. Panginoon, maghari ka sa buhay at isulat mo din po ang aking pangalan sa aklat ng buhay sa langit at huwag mong hayaang mabura hanggang sa iyong pagbabalik. Dahil ngayon, Panginoon, ako'y meron ng buhay na wala. Sigurado na ako, Panginoon, sa aking kaligtasan dahil tinanggap kita sa buhay bilang aking tagapagligtas. I have a Savior, and that is my Lord Jesus. Panginoong Jesus, lagyan mo po ako ng compassion and desire and love to rescue others from the fire. Ilagay mo sa puso ko ang mga bagay na ito. Tulungan mo po ako na makapagligtas din ang ibang tao kung paano may ginamit ka para ako'y maligtas. Gamitin mo rin ako. At bigyan mo ako ng lakas at kapangyarihan para maisagawa ko ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen and amen. Ako na lang magpe-pray. Lord, in Jesus' name, walang salita ng Diyos na tinanggap sila ngayong araw na ito na mawawala ng kabuhay. Every seed that they have received, Panginoon, will grow and multiply and become fruitful, O God. Sila'y mamumunga at maraming maakakay. They will become an effective rescuer, O God, of sinners. Maraming salamat. Jesus